Morning din po sa inyo at si Francis Deo, magandang umaga, nilagang saging daw at kape from Kalibo, Aklan. Samantala po naman, pag-usapan ho natin ang itlog ng manok. Kasi ba? Baka kasi itlog ng pugo, ganun. Oo. Kakausapin ho natin sa linya ng telepono si Ginoong Francis Uyehara. Siya po ang National President ng Philippine Egg Board Association o PEBA. Good morning po sa inyo, Sir Francis. Si Zander po ito at si Jane. Magandang umaga, Sir Sander at Jane, at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Opo. Sir, ang PEBA ho ba, ang inyo pong nasasaklaw ay itlog lang ba ng manok o may iba pang mga fowl products po? Ang aming representation is yung table eggs lang, yung itlog ng manok. Okay, ayan. Meron ho kasing lumabas na balita kahapon at nung isang araw pa na baka ikonsidera raw po yung paglalagay ng maximum suggested retail price sa itlog. Meron na ho bang ganong coordination with Department of Agriculture o wala naman? Informally, napag-usapan na namin yan siguro mga a month ago. Pero ngayon wala pa pong patawag ang Department of Agriculture regarding sa implementation nga nitong MSRP. Pero sir, sa tingin po ba ninyo, ano po ang, kumbaga parang tama lang ba na magkaroon po ng MSRP sa itlog? Ang MSRP ay dapat na tumutugon sa mga nananaman. Hello, sir? Hello? Sir, ayan po. Ulit po ng inyong pahayag, sir. Opo. Yes. Ang MSRP supposed to be dapat ay tugon sa mga nananamantala sa presyuhan sa retail. Pero bago po tayo makarating sa MSRP, marami po kasing mga problema pa sa pagbebenta ng itlog ang may kinalaman. Hello? Sir, opo. Sir, medyo nawawala po tayo sa yung ating signal po. Yun nga po, medyo mahina ang signal. Anyway, may problema po tayo sa itlog katulad po ng mga ibang mga retailers. Hindi po naglalagay ng mga signage na kung anong size ang kanilang binebenta. Iba-ibang presyo lang pero hindi nila nilalagay kung anong size. Ang consumer hindi alam kung ano ang binibili nilang egg size. Iba-ibang presyo lang. Regarding po sa egg size, meron po tayong sinusunod na standard egg weights. Ito po ay makikita nilabas ng DTI at Department of Agriculture. Meron pong mga retailers ang yung small ginagawa nilang medium para magmukhang mura. So if hindi po makokorek itong mga bagay na to, tapos maglalagay po ng MSRP, hindi rin po masusunod o hindi rin po magiging effective yung intention na mawala yung mga nananamantala sa presyuhan. So, ibig sabihin po, galing na rin po sa inyo, meron po kayong mga namomonitor na mga parang nanggugoyo na mga tindero at tindera. Maaari po nating masabi yun. Kasi po, katulad po sa baboy. Yung sa baboy po kasi implement na yung MSRP. Minomonitor po natin yan with yung mga officers po ng mga association sa swine, yung sa karneng baboy. 90% sumunod po ang mga farmers, pero only 30% ang sumunod sa mga retailers. Ibig sabihin po, kung hindi po mababantayan ng tama, ma-execute ng tama, konti lang ang susunod, mas marami yung hindi susunod, so parang may mali. Siguro kami, kapag bumili tayo kuya ng itlog sa tindahan, kailangan timbangin na rin natin para makasiguro tayo na tama yung mga weight ng itlog na binibenta nila. Para kung mali, sir, pwede kaming magreklamo. Well, ang pinakamaganda nga, tuwing interview ko, pinapaliwanag ko to para mismo yung consumer maging aware, ang specific na egg weight standards, makikita nyo po yan sa DTI, sa Department of Agriculture, also sa Facebook page. Sir Francis?
Hello, sir. Apa, ayan. Opo, yung nawawala po yung signal natin. Yung egg weight standard po makikita sa DTI, sa DA, and sa itlog.ph sa Facebook. So kung gusto nyo pong maging aware, mas maganda po yun para hindi po kayo maloko. Po pwede nyo pong gumamit noong digital weighing scale. No? Murang-mura lang po ito sa mga online stores, no? Yung ginagamit sa alahas. Yung maliit lang. Maliit lang po yun, mura lang po yun. Opo, baka yung mga tindahan po ang dapat na mag-provide na. Tama nga po yung suggestion ni Jane, parang bibili kang itlog o timbangin muna natin saka natin ibenta sa'yo para alam mong hindi kami nananamantala. It's one way of doing it. Ang importante is magkaroon na tayo ng movement na para simulaan yung awareness ng ating mga consumer. Mas maganda tayo mismo ang magbantay kasi ang gobyerno nga alam natin na kulang din ang kanilang manpower para dito. Opo. Sir, yung itlog.ph baka pwede nyo rin pong dalhin sa TikTok, yung mga videos po ninyo, ganyan. Sir? Hello. Opo. Hello, kami po sa Philippine Egg Board, no? Kami po ay taon-taon ay naglulunsad ng egg awareness campaign. So right now meron po kaming ginagawa Meron din po kaming plano na i-touch po yung iba pang mga social media platforms like TikTok. Opo, I stand corrected. Meron na po pala sa TikTok yung iba po ninyong mga video. Kasi ang gaganda po, sayang po alam niyo naman po mga kabataan ngayon, actually kahit nakatatanda na sa TikTok po. TikTok na. Yes, tama po kayo. Ang isa sa mga primary targets po natin is yung younger generations nga para po magkaroon ng ma-break namin yung mga myth, yung mga hindi totoong information tungkol sa pagkonsumo ng itlog. Sir, pagdating ho sa supply ng itlog, tama po ba na kapag mainit ang panahon, bumababa po yung supply natin? Tama po kayo. Generally, pagka sobrang init, naapektuhan ng pagkain ng ating mga alagang manok na nagre-resulta ng mga mortalities at pagbaba ng production. Also, yung imbalance distribution ng sizes na nakukuha natin. Mas marami yung nakukuha nating maliliit compared sa malalaki. Taon-taon, dumadaan po tayo sa summer, sobrang init. Pero hindi po ibig sabihin na tuwing summer ay tataas ang presyo ng itlog. Compared po last year, na parehas lang din ang sitwasyon ng summer last year, bagsak naman po ang presyo ng itlog. Marami pong naluging farms. Dahil kasi yung pagbaba ng production at pagliit ng sizes ng itlog, kasabay po nito yung paghinto po ng pasok ng mga estudyante. Malaking kabawasan po yun sa consumption ng itlog. Also tuwing summer, marami pong kababayan natin ang nag-iibang bansa. Yung mga naman during summer ay nasa mga beaches at nasa mga probinsya at wala po sa city. So hindi po ibig sabihin tuwing summer ay tumataas ang presyo ng itlog. Ngayong panahon po ngayon, ang naiba lang po ngayon ay meron po tayong pinaghahanda ang eleksyon. So itong mga nangangampanya, nagsimula na po yung mga informal campaign gatherings. Marami pong mga nadagdag na mga kainan at handaan dahil sa mga patawag ng mga kandidato. So kahit po may mga ganun sir na election period, sapat pa rin ho ba ang supply ng itlog natin ngayong tag-init? Hello sir, pakiulit po, medyo naputol po. Kung ganun po na merong mga political rallies, may mga handaan na meron pong demand sa itlog, so sapat pa rin ho ba ang supply ng itlog kahit po bumababa ang supply ngayong summer season? Ang ating projection sa taong ito, mas mataas po ang projected egg production kumpara last year ng 15%. No, parehas din po ang projection ng gobyerno, parehas lang po kami. So itong mga mangingilan na mga dahilanan, meron po kasing mga reported na mga recurring poultry diseases like ILT. Although hindi ito kasing tapang ng bird flu, ito po ay nakakabawas din sa mga egg production.
So lahat-lahat po itong mga iba't ibang dahilanan, merong cumulative effect kung bakit ganito po ang presyuhan at sitwasyon natin sa table eggs. Pero masasabi po natin, hindi po ito pangmatagalan, hindi po ito permanent, temporary lang po ito. Anytime po pwedeng bumaba po ang itlog. Opo. Ihabol ko lang, sir, ano nga po ulit yung ginagawa po ninyo, yung sabi niyo pong campaign awareness ngayon po? Hello ma'am, naputol po ulit. Opo sir, pakiulit lang po yung pong binanggit niyo po kanina na may ano yun, egg campaign awareness po kayong ginagawa po ngayon. Yes, ang association po natin ay meron pong Facebook page. Ito po yung itlog.ph. Ito po ay connected din po sa TikTok. Tayo po ay gumagawa ng iba't ibang egg awareness campaign, mga trivias regarding sa itlog, information tungkol sa itlog, kasama po dito yung standard sizing, gaano katagal po pwedeng itago o tumagal ang itlog without yung refrigeration. Also mga yung iba't ibang luto na po pwede. Meron din po tayong partnership sa mga universities, no? Ito po lahat ay pinopost natin sa social media para po makatulong sa pagkalat po ng egg awareness para po sa tamang consumption ng table eggs. Okay. Sir Francis, maraming salamat po sa inyong oras. Sa uulitin po. Thank you, sir. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagkakataon. Yan po mga kasama si Sir Francis Oyehara, ang presidente ng Philippine Egg Board Association. Sabi ni J. Bernard Manalo,